hindi alam ng mga tao na kasapi sa recording or sa usapan na nire-record mo ang kanilang boses. Sobrang bawal siya. And at the same time, even on the courts, hindi inaalaw ang mga voice messages, mga voice record na winire top lang at hindi aware yung mga tao on that voice record na nire-recordan sila. Mahinang ebidensya siya. Kasi against din siya sa Privacy Act or law ng bawat individual. Kaya if you're going to observe, kapag yung mga call center, tumatawag sila, they really inform their, yung nasa kabilang linya na, hello ma'am, sir, we are recording, this is recorded call, ganyan-ganyan, blah, 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 so on and so forth. Because, again, bawal nga po sa ating batas na mag-record ka without them knowing na nagre-record ka. Again, you're not allowed to record voices without them knowing it. Kasi bawal siya sa ating batas, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Next, number 9 ay pagkatapos naman ng pulong, ayusin at linisin ang talaan. Gawing malinaw, organisado at madaling basahin ang katitikan ng pulong. Pero, uulitin ko lang po, bawal kang mag-iba ng term, magdagdag, magbawas sa mga binanggit ng mga kasapi. Next ay ipasa sa tagapagtibay or tagapangulo. Ipa-review mo sa kanya so that if may na-overlook ka or may mali kang nailagay, matulungan ka rin niya sa pag-assess ng iyong minutes of the meeting. Afterwards ay ibahagi sa mga miyembro, ipadala o ipamahagi ang kopya sa mga kasapi upang malaman nila ang mga napag-usapan at aksyong kailangang gawin. Of course, para maging informed din sila and matulungan ka nila ma-double check if may mali kang naitala or may kailangang i-revise sa iyong minutes of the meeting. At ang ikahuli ay itago ang dokumento kasi kailangan na may siguradong kopya na opisyal. That's why you have to make sure na meron kang kopya ng talaan kasi mamaya dyan baguhin ng iba. Di naman natin masasabi ang circumstances, baguhin nila, inote nila na galing sa'yo yung minutes of the meeting pero hindi naman yung original mong copy. So at least you have your own copy for your own safety as well. Next naman po ay ano-ano naman ang tatlong estilo sa pagsulat ng katitikan ng pulong. So ayon dito, may tatlong pangunahing estilo sa pagsulat ng katitikan ng pulong. Depende sa layunin ng dokumentasyon at sa antas ng detalye na kinakailangan. So una na rito ay ang buod na katitikan, summary minutes, nakatuon sa mahalagang punto ng pulong, hindi sa buong usapan. Isinusulat lamang ang pangunahing paksa, desisyon at aksyon na napagkasunduan. Wala masyadong detalyeng tala ng talakayan o debate. Hindi na sinasama yung arguments usually. So again, summary lang kung ano lang yung na come up, na finalize, na desisyon. And then yung kung ano yung mga dapat gawin, of course, upon taking action to the decision. Ang ikalawa naman ay resolusyon na katitikan, resolution minutes. Tumututok lamang sa mga formal na desisyon na ginawa ng grupo. Karaniwang ginagamit sa mga opisyal na pagpupulong ng mga organisasyon tulad ng board meetings. Naka-format na parang opisyal na dokumento na naglalaman ng mga napagkasundoang aksyon at resolusyon. So, anong pinagkaiba nito sa buod or summary minutes? And this part kung ano lang yung solution. Ano lang yung final outcome ng meeting ninyo. Unlike ng summary, may glimpse from the very beginning. Kumbaga may touch of details in the very beginning na bahagyang hindi naman dinedetalye pero yung mula umpisa hanggang dulo. Pero on this part, pag sinabing resolution summary, ang kailangan lang talaga strictly nakatuon lang siya sa resolution part ng meeting or ng pulong. Kung ano yung action na dapat gawin and ano yung need gawin ng mga miyembro. That's it.
Next, number 3 is verbatim na katitikan, verbatim minutes, wherein isinusulat ng buong buo ang lahat ng sinabi sa pulong. Kasama ang mga pangalan ng nagsalita. Very, very detailed talaga ito. Minsan, may kasamang recording rather, upang matiyak ang 100% na katumpakan or accuracy, correctedness, legitimacy ng lahat. Karaniwang ginagamit sa mga legal na pagpupulong tulad na lamang ng mga cases na kinakaharap in a courts, of course. Kaya may mga nakikita kayo nakaupo around or on the audience part sa korte dahil sila ay nagno-note. They are taking of the minutes of the meeting para masiguro ang accuracy. And pag nireview nila yung investigation, they are able to catch something coming from the minutes of the meeting. Bukod pa rito, ito yung mga resolusyon sa barangay, resolusyon sa school, or mga meeting sa school between parents, students, and teachers. Also, sa barangay, sa ating community, yung mga simpleng kailangan pag-usapan ng mga mamamayan ay ginagawa ng minutes of the meeting or highly suggested na gawa ng verbatim minutes. Kasi nga po, ay kapag nireview natin yung details, at least we are able to recall everything coming from the meeting or the session. So, we have here karagdagang tips. Of course, gumamit ng formal na tono, iwasan ng informal na pananalita, or iwasan din ng opinion. Habang ikaw ay nagsusulat, baka mag-carried away ka ng intensity ng meeting, no? Hindi ka pwedeng makisali doon. Kaya nga usually, ang kinuha nilang manunulat or kalihim sa isang pagpupulong or sa isang pulong ay yung hindi kasapi ng organisasyon so that there will be no bias. Ang ikahuli ay siguraduhin tama ang impormasyon. Paki-double check ang pangalan, spelling ng pangalan, petsa, mahalagang detalye na in-indicate mo, of course, sa iyong isinusulat. So, let's now move forward to your activity. First is, first task, para sa buong section, humanap ng video link ng isang pagpupulong sa YouTube para accessible for all, mapapanood ng kahit na sino. Nagagawa ng katitikan ng pulong or minutes of the meeting. Sa madaling salita, iisa lamang ang video reference na gagawa ng katitikan ng pulong ng buong section. But this activity will be made by group. So, it says here, para sa bawat grupo matapos humanap, ay panoorin ang video ng mabuti. Bawat isa na bahagi or miyembro ng grupo ay ine-expect na maalam sa kung ano yung nangyari sa meeting. So that we ourselves are able to criticize the paper after being done before submitting to me. Next is, bago ang araw ng presentasyon, ipasa ang written works, which will be on for Monday and Wednesday sections. Ang pasahan po ninyo will be on Monday. Para naman po sa Tuesday and Thursday sections, ang pasahan ninyo will be on Tuesday. Next week po. Anyways, oo nga pala, walang pasok ng Tuesday next week, April 1. So then, therefore, ang Tuesday class will submit their output on Thursday na lamang. So, bago mag-present, ang bawat grupo ay i-collect ko na lahat from group number 1 hanggang last group. Okay, understood? To be fair na lang din po sa first presenter, which is again, ang first presenter will be group 1. So, gusto ko sana may presentation aside sa written works or copy na meron ako para yung mga tao, during the discussion, during you presenting your minutes of the meeting, ay nakikinig sila, nakakot yung attention nila. Kasi if I just observe on the previous presentations, kapag wala silang nakikita in front, there's no visuals, hindi sila nakikinig. At the same time, mga anak, again, re-remind ko lang kayo, presenters, this time,
Your moment is yours. The stage is yours. Seize your time, seize the presentation. Also, exercise everything that is needed to be exercised during the presentation. So then therefore, mga anak, disregard my presence. Isipin nyo that you were the host of the meeting. Sana po lahat ng recommendations ko sa inyo before ay ma-apply na natin this time on our presentations. Now, please be mindful of the audience. Sometimes, we are uttering best or something that is really relevant, diba? Super duper mahalaga, ganun siya kahalaga, be. Where overlook or hindi na ririnig ng iba because they are not paying attention. So, you better tap them and teach them of what is the basic ethic to listen when someone is speaking, of course. Mga anak, practice listening. Not just in a forum, not just in school, not just in work, but in any means, in any relationship, in any circumstances, it's really important that you practice paano makinig sa kapwa mo or sa mga taong nagsasalita or naglalay down ng thoughts nila. Hopefully, mga anak, this time ma-apply na yung mga bagay na yun para makasanayan natin so that we can create a better community as much as possible. Yun lang. If there's still a question, may confused, you may comment down below. You may send a message so that ma-clear natin. Baka may mali din akong nasabi or may kulang akong nabanggit. May kulang pero nabanggit. Anyway, baka may kulang rather sa information na nasabi ko, may nabasa kang ganito, and yet sa iba ganyan. So, for us to have good communication and connection to one another para ma-clarify natin things around, please communicate to me. Understood? Hopefully you do. Thank you so much and God bless. You may do your activity by group. Presentation will be next week, Wednesday, Thursday. Yun lang. God bless everyone.